Magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Binilikan po natin ngayon si Ate Riza po mga kabayan. Kasi sabi ko nga nagulat tayo na nag-message sa atin kung bakit ano nangyari sa kanya na bigla siyang nalumpo mga kabayan na hindi makalakad. So ngayon po maraming mga suggestion na mga herbal na dapat gagawin ni Ate Riza. And then nabalitaan ko rin po no, na nagbalita sa atin si Ate Riza mga kabayan na nagpa-check up din ito. No, at may result na doon sa mga laboratories. So titingnan natin mamaya mga kabayan kung ano nga ba, kung bakit nalumpo bigla si Ate Riza, ano ang dahilan, no, napakabata pa mga kabayan at napakasipag na batang ito. Kaya alamin po natin sa hapong ito mga kabayan kahit umuulan, umaambon, no, dahil may tinapos din tayo sa itaas mga kabayan. Sabi ko bahala na, tapusin muna namin to, rain or shine. No, gabi man or may araw pa basta kami ay bababa mga kabayan. Ngayon tamang-tama po pagbaba natin at nasundan po natin sila mga kabayan. Dahil galing nga po sila doon sa barangay, no, sa proper, no, at ngayon umakyat sila. So ito nga po mga kabayan, no. O kumusta? Bakit nag-ano kayo? Nagkanya-kanya kayong ano? Nag-away ba kayo? Ha? Nag-iiyak po. Ano? Ang asawa mo? Opo. Ngayon ko lang siya ngayon ko lang siya makikita. Kasi 3 beses na kami mga kabayan pumunta sa bahay ni Ate Riza nung una, na nakita namin siya bigla dahil doon sa Kalabaw mga kabayan, kaya na-discover namin sa Ate Riza na naglinis doon sa bangin. No? Pangalawa, bumalik kami dahil nagkasakit siya, wala pa rin yung mister niya. Pangatlo, nandito na. Ito yung mister mo. Ano pangalan niya? Ramon po. Ramon, dito ka nga. Ikaw, dating presidente Ramon magsaysay, tapos nahihiya. Oh, doy. Oh. Ngayon, pauwi kayo. Opo. O paano yung paglalakad mo papunta doon? Kaya mo nang tumayo? Punta na tayo ngayon. So ayan po mga kabayan ang lakad ni Ate Riza. Diba? Nagulat yung lahat mga kabayan kung gaano kasipag si Riza. Nagtatrabaho si mister niya, siya naman nagtatrabaho pag bubunot ng mga pananim niya. Pero nagulat tayo nung malalaman natin mamaya yung result kung bakit nagkaganyan si Ate Riza ngayon. So ayan po mga kabayan, binabakay ni Kuya Ramon. So ayan po mga kabayan, hindi lang puso ng saging ang binabakay ngayon ni Kuya Ramon, pati asawa niya binabakay din, akyat baba dito. No, kasi nga galing sila sa pagpapa-check up at malalaman natin mamaya mga kabayan. No, mamaya ko nabasahin yung result. Nasaan yung papel? Ito po. Ha? Dala yan. Dala nyo? Opo. Okay. So mamaya titinan natin at tanungin natin sila kung ano nga ba, kung mayroon ng gamot, no? Kung may gamot na sa paa o binti, yung buong kanan ng bahagi ng paa ni Ate Riza po mga kabayan kung bakit ganyan na ngayon yung kanyang paglalakad. So sabi ko nga, walang dahilan na natandaan, no, na hindi naman daw siya nadapa, hindi naman siya binugbog, hindi naman siya tinulak diyan, hindi naman nahulog sa bangin, hindi naman nahulog sa motor, kung ano-ano. Wala, bigla na lang po mga kabayan, no? Kaya meron ding herbal na mga suggestion sa atin at sabihin natin kay Riza mamaya para kahit papaano maibsan yung nararamdaman ni Riza sa kanya or tuluyang gagaling mga kabayan. Malalaman po natin mamaya mga kabayan, no? Sabi ko nga, sanay ito si Ramon mga kabayan, kahit nga sobrang hirap ng daanan, kayang-kaya niyang magbitbit ng puso na mas di hamak. Mabigat ba dyan? Kuya Ramon, saba mas mabigat, yung asawa mo o yung puso ng saging? Puso po. Oh, di ba? Ang liit-liit ni Ate Riza, ang pait-pait ni Ate Riza. Kaya kayang-kaya niya yan.
Hindi kaya, Ate Risa, nagpilay-pilayan ka lang para mabuhat ka ng asawa mo? Hindi po. Ha? Hindi po. Oh. Kasi ako ganyan minsan, magpilay-pilayan ako para mabuhat ako ng ganyan. Totoo talaga. Opo. Joke lang yun. Ang hirap-hirap magkasakit ng ganyan. Hindi bale magtatrabaho ako mga kabayan. Huwag lang talaga magkasakit ako ng ganyan kasi mahirap. Katulad niyan, imbis na magtrabaho yung kanyang asawa or mamuso doon sa kabundukan, siyempre inaalala din niya yung kanyang asawa. Minsan nga dyan mga kabayan, di ba? Nung naabutan natin naglinis si Ate Risa, siya lang maiwan dyan sa bahay nila habang siya ay naglilinis. Tapos yung asawa niya umuwi gabi na or hapon na. Oh. Tapos kahit may sakit, hala sige, maiwan siya mag-isa. Iwanan na lang ng pagkain muna yung kanyang asawa, no? Bago pupunta doon sa paghahanap ng kalakal. Kasi hindi na makakilo si Risa. One time nadatnan ko, may nakaready na pagkain. Pagod ka na, Kuya Ramon? Hindi po. Hindi pa. Sabihin mo lang ha. Pag gusto mo magpahinga. Buti lang si Risa mga kabayan, payat, maliit na babae. Kung kasing laki ko, wala na. Hindi na makahakbang si Kuya Ramon mga kabayan. So medyo malapit-lapit na po tayo sa kubo nila mga kabayan. Sobrang sakit pa rin, Ate Risa. Opo. Itong problema natin ngayon mga kabayan, no? Na hindi na lakad-lakad. Hirap na nga sa buhay mga kabayan. No, swerte na nga kasi nagtutulungan sila mag-asawa. Parehas sila nagtatrabaho, nagtutulungan. May pagsubok pang dumating. Nagiging pahirap sa kanila. Oh. Kasi imbis magaan yung pagtatrabaho ni mister niya, ngayon syempre dagdag problema ni mister dahil yung asawa niya ganyan naman ang kalagayan. Kaya napakahirap talaga. Ayun, umaambon po mga kabayan. Medyo lumakas yung ambon pero malapit na tayo ng hakbang na lang. Nandyan na tayo sa bahay nila. So ayan, umakyat na sila. At dyan sila nakatira mga kabayan sa cute nilang bahay. Kubo. Ayan. O, diba? Tamang-tama po. Lumakas yung ambon. At nakarating na rin tayo dito. Taguin na. Sa wakas, nakarating na rin. Ay, teka, pahinga muna tayo. Mamaya natin magsalita. Aray. Ako nga po mga kabayan na walang bit-bit. Hiningal, napagod ang pako. Yung sciatic ako, mandat na naman. Parang puputok yung binti ko. Lalo na sila. Kahit sabihin mong sanay mga kabayan, siyempre napapagod din Diba? Sa bagay, sabi nga ni Kuya, kayang-kaya niya kasi pag namusos na mga kabayan, nasa bangin. Sobrang hirap, diba Kuya Ramon, no? Nasa bangin po mga kabayan, sobrang hirap. Tapos napakadelikado pa po mga kabayan, no? Katulad kanina, meron tayong nadaanan at nasabi sa atin na nahulog sa bangin at nakakapit sa kahoy ata yung mga kabayan, no?
nahiwa. Ay, Diyos ko, Apo. Ayan ang mga kalaban nila bukod doon sa ahas. Pero okay na rin mga kabay na masugat-sugatan ka dyan, no? Mauntog-untog ka lang dyan kung ano, madapa ka lang, okay lang yun. Wag lang talaga matuklaw ng ahas mga kabayan dahil yun ang napakadelikado. Paano na yung buhay nila. Okay, so nakapahinga na. Kakain ka naman ng maayos. Opo. Balita mo sa akin ay nakapagpa-check up ka na. Opo. O kumusta na? Saan yung result? Ito po. So, ayan po mga kabayan. Okay. So, ito yung mga laboratory ni Riza. Ayan, ayan. Oh, ito okay naman. No, okay naman yung mga laboratory ng mga kabayan. Dito din. Okay naman yung sa ihi niya. Yung hematology niya, okay naman. Ito yung routine urinalysis. Okay naman. Oh. Ayan, oh, okay naman siya. Tapos dito naman, oh. Okay naman yung mga result mo, Rizalyn. Anong findings? Meron ding ultrasound? Opo. Ultrasound. Ayan pala, ultrasound. Ayan, oh. Oh, ayan po mga ultrasound ni Ate Riza. Kaya lang hindi ko na kaya itong basahin. Pero dito makikita naman dito. O, yung pagkatulad niya, yung liver niya, normal. Yung gallbladder niya, normal na. O, normal naman. Yung pancreas, right kidney, chucho, yun na urinary, bladder. O, wala naman nakalagay na okay naman. Okay naman to, Rizalyn, yung mga yung mga laboratory mo at saka pati itong ultrasound mo. Okay naman siya. Ano nangyari sa paa mo? Anong sabi ng doktor? Pag makumpine po daw ako, may mangyari sa akin po. Pag ma-confine ka, mamamatay ka, ganon? Bakit? Bakit nasabi ng doktor na pag ma-confine ka, mamamatay ka? Bakit? May ano po daw dito po. May Aswang po daw. aswang dito sabi ng Doktor po. mismo ang doktor nagsabi sa'yo na hindi ka gagaling kung ma-confine ka dito sa ospital, mamamatay ka. So ngayon, hindi pwedeng magtagal ka doon, uuwi ka, yung sakit mo o yung iniinda mo ngayon, naaswang ka, ganon. Opo. Doktor ang nagsabi sa'yo. Sabi niya po, ako naniniwala ako sa sinasabi ng matanda. Oh, so ang doktor ay naniniwala sa mga kasabihan ng mga matatanda na merong aswang o multo dito sa kabundukan. Oh, anong gagawin mo daw? Sabi niya po, maghanap ka ng magaling na manggagamot. Magaling na abularyo Opo. para titinga at gagamot dyan sa paa mo. Opo. Yan ang advice ng doktor sa iyo. O ngayon, nakahanap na kayo ng abularyo. Wala pa po. Walang gamot na binigay sa iyo yung doktor? Wala po. Wala kang ininom? Wala po. Pain reliever, walang ganon? Wala po. Sinabi mo ba sa doktor na kumikirot yung Opo. leg mo? Opo. Anong sabi niya? Kaya po in-ultrasound nila po. Sinabi nila po, tignan natin yung mga ugat mo. Normal daw ang mga ugat mo. Opo. Walang diferensya. Nakita dito, ayan o, mga normal nga mga kabayan. Ang dami nito, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, di ba? Ang dami nito, normal nga. Kahit hindi ako marunong magbasa mga kabayan, pero nakikita ko dito sa mga result niya, no? Normal. So ngayon, naghanap kayo kung saan kayo makakita ng magaling na abularyo. Opo. Wala ka ba natatandaan, Wala. Ate Risa, bago kayo nakaramdam ng ganyan na bigla, kung saan kayo galing, kung saan kayo nagpunta? Ano ka? Wala kang pinuntahan na Wala rin. halimbawa nagdamo ka, galing ka sa nagdamo, Wala. naglaba. Nandun lang po kami sa baryo po. Sa baryo lang talaga. Opo. Pag-uwi ko po galing sa galing Namuso po. Tapos ganito na yung niya. Ibig sabihin, Kuya Ramon, bago ka pumunta
sa pamumuso, okay pa siya. Pero nung pag-uwi mo, Umiiyak na po. o di ba wala palang kaalam-alam pala si Kuya Ramon na muso ng maaga syempre, and then pag-uwi niya, umiiyak na si Ate Risa dahil ito na nga yung nangyari, ito na yung naramdaman niya. O paano yan, Kuya Ramon? Na galing natin sa doktor, nagpa-check up na tayo, walang resulta. Hanggang ngayon, hindi pa rin makalakad-lakad si misis mo. Sabi ni Ate Risa nung nakaraan, umiyak ka daw. Bakit umiyak ka? Hirap na po yung asawa ko. Naaawa ka sa asawa mo. Nagsasabi na hindi na daw mabubuhay po. Sabi niya sa'yo. O tapos, anong naramdaman mo? Kaya umiyak po. Nalungkot ka, natakot ka, hindi ka pa ready. Siyempre, nandyan yung anak mo, nag-iisang anak mo. Siyempre, napakasipag ng asawa mo, parehas naman kayong dalawa, nagtutulungan. Oo, kaya pala naiyak na siya mga kabayan dahil sa sitwasyon ng kayong asawa, nadatnan niya na umiiyak din. At ito pala, marami nagmi-message sa atin, Ate Risa, ito ay herbal. Wala namang mawawala. Total, sinabi na rin sa'yo ng doktor na naniniwala siya sa mga gamutan dito sa kabundukan. I-try natin. May nag-suggest dito, no? Kasi siya din ay nangyari din sa kanya kagaya sa nararamdaman mo na biglang nangalay, biglang sumakit, biglang nalumpuhin na hindi nakalakad. Ang ginawa nila, Risa, may malunggay ba dito? Wala po. Siyempre, maghahanap ng malunggay. Kung wala dito sa baryo, kung saan, bahala na, basta maghanap si mister mo ng malunggay. Malunggay yung ugat niya mismo, Opo. yung ugat ng malunggay, kunin yon, ilaga, pagkatapos ilaga, lagyan ng asin, pagkatapos kuha ka ng bimpo, basain mo yung lahat ng binti mo mula dito sa hita mo papunta sa dito sa pababa, dalawahin mo na, dalawang paana ang anuhin mo mula dito sa balakang mo, basain mo yan, iganyan mo, ito bimpo, ito bimpo, Rizalin, halimbawa ito bimpo, Opo. 'di ba? Magpakulo ka ng ugat ng malunggay. Opo. Tapos lagyan mo ng asin. Pag medyo malamig na itong bimpo, no? Kuha ka ng planggana na maliit, ilagay mo to, lublob mo to, tapos ipunas mong ganyan. Paikot, ganun, lahat. Babad mo kasi ganun din ang ginawa niya. Opo. Ha? Ugat ng malunggay, pakuluan, lagyan ng asin, tapos magbasa ka sa bimpo, iganyan mo. Ganyan. Kasi yung isang nanonood sa atin, may sakit tulad ni Rizalin. Yun lang daw ang ginamot niya. Subukan natin, wala namang mawawala. Subukan natin yon. Tapos, gawin araw-araw. Isa sa umaga, tapos bago matulog, yun na naman ang gagawin. Ha? Umaga, gabi. Bago matulog, ganyanin mo, Ramon. Ha? Baka sakaling Isang linggo, subukan niyo. ay gagaling din si Ate Rizalin. Straight yun. Sunod-sunod yun. Isang linggo, sunod-sunod. Pag hindi pa gumaling, hala, sige. Walang mawawala. Maraming mga malunggay dyan sa nakikita ko. Maghanap dyan. Ugat ng malunggay. Itong problema natin ngayon mga kabayan. Big problem. Kasi nabigyan natin ng 5,000 para pang-check up nila. No? So ginawa naman nila yung check up, nagpa-laboratory naman, no? Walang findings, walang nakita, hindi nabigyan ng gamot, wala ding pain reliever kasi wala nga nakita. No, anong igagawin? Alam nga naman kahit walang nakita, ibibigyan ng doktor na para lang makainom diyan, wala talaga, walang makita. Kaya walang iniinom ngayon na gamot, na kahit anong gamot, walang iniinom ngayon sa Ate Risa. So ito yung problema natin, no? Kasi ang problema dati ni Kuya Ramon at saka ni Ate Risa is yung pang-check up, yung pera. Kasi dito pa nga lang sa pamasahe o sa gasolina nila, malaki na. And then ngayon na meron na bumalik tayo, dahil nag-message nga to sa akin, bumalik tayo, wala na sanang problema sa pera, dahil meron ng pang laboratory, meron ng mga chucho-chucho. Ang problema ngayon natin is hindi rin magamot-gamot kasi nga po walang makita. Normal lahat yung laboratories at pati yung ultrasound. Ito yung big problem ngayon. Paano? So gagawa pa rin tayo ng paraan
na lahat ng mga suggestion natin diyan sa ating manunood, no, ay ipagpagawa natin kay Riza, gagawin ng kanyang mister. No, wag pa rin tayo mawala ng pag-asa, Ate Riza. Opo. Hindi ibig sabihin na wala nakita yung doktor, so gagawa pa rin tayo ng paraan, gagawin natin lahat ng herbal, no, para gagaling ka. At yung itong paa mo, Ate Riza, huwag mo lagi nakaganyan, ha. Opo. Sanayin mo pa rin siyang ibanat, i-straight, galawin mo. Kasi ang delikado niyan, kapag lagi ka lang nakaganyan, baka mamaya, yung ugat mo, mabara dyan yung mga dugo. Hindi na to ma-straight. Hindi natutuwid. Yun ang delikado doon. Kaya huwag mong kalimutan, habang nakahiga ka, igayang-ganyan mo yung paa mo, Riza. 1, kahit masakit, tiisin mo. 2, ganyan. Ganyan. Huwag mong laging nakaganyan, Riza, ha? Opo. Tapos tama yung ginawa mo kanina, kahit papaano, naglakad-lakad ka. Itayo mo. Kahit masakit na ramdaman mo, itayo mo. Kasi delikado kapag nalamigan yung ugat mo, mabarahan yung ugat mo, mas delikado. Baka hindi nagagaling. Paano na yun? Hindi ka na makatulong sa mister mo na naghanap buhay. Oh. Biro nyo mga kabayan, whole day. Aalis ng alas 7, alas 6 ang asawa, babalik alas 4, alas 5 ng hapon. Minsan ginagabi pa sila, depende sa layo na pinupuntahan. No? Si Riza naman dito hindi rin mapalagay. Nandiyan din sa taniman, halabungkal doon, linis doon. Ganun ang ginagawa. O ngayon mahirapan si mister. Dahil sa kanya lahat ang gawain, pati pagkain, paghandas ka na lahat. Siya gagalaw, hanap buhay, gawain sa loob ng bahay, pati siguro paglalaba, asawa niya naglalaba. Kasi siyempre hindi na makakilo si Riza. Paano yun? Lalong hirap na nga yung buhay, lalo pang magiging mahirap kasi nga ganito ang sitwasyon. So, ganun pa man po mga kabayan, may nagpaabot, hindi ko nga alam, buti lang nag-message ito mga kabayan, no, hindi ko nga alam mga kabayan kung saan ko sila hanapin kasi nga pumunta din sila. Saan kayo pumunta, Riza? Doon po sa Bamban. O doon sa Banban mga kabayan. Ang akala ko doon na talaga siya magpagaling kasi sabi ni nanay ng lula nila na nandoon sa Banban, umuwi kasi kinukuha nga siya ng nanay niya kasi doon na daw magpapagaling, doon na magpapagamot. Saan ba kayo nagpagamot? Sa Purak, di ba? Opo. Hindi na kayo natuloy doon sa Banban. Pumunta rin po kami. Pumunta lang kayo doon, pero dito na kayo Naghanap nagpa-hospital. din po kami. Naghanap din kayo ng paraan doon. Opo. So, ganun po mga kabayan. Akala ko hindi na pupunta dito kasi malayo din po yung mga kabayan. Kasi sabi ko, hindi pupunta yun kasi mahirapan pa tong umakyat at malayo ito. So, buti na lang, may nakapagsabi sa atin, no, at pumunta ito mga kabayan. Kaya, sinundan namin papunta dito. Lumalakas na yung, lumalakas na yung ulan. O, yung kabundukan natin. O, di ba? O. Kabayan, meron tayong sponsors na nagpaabot na pangdagdag doon sa 5,000 na binigay natin noong nakaraan po mga kabayan. So ngayon ay si Ma'am Michelle Serrado nagpaabot din po ng saradong 1,000. Ate Riza. And then, lately ko na napansin to mga kabayan, pinaalala sa team, no? Si Ma'am Rovilyn Asuncion Vlog. Baka meron itong channel mga kabayan. Please, bisita at supportan po natin. Isa sa mga solid viewers po natin, no? At ngayon ay nagbigay ng tip doon sa YouTube po mga kabayan. Doon siya mismo nagbigay, no? Ay 19 Singapore 19 something Singaporean po, Singapore po mga kabayan. So syempre sa YouTube hindi naman yun lahat mapupunta sa tip, no? Sa akin bawasan ni YouTube yung mga kabayan, so ni-run off ko na lang po 500 pesos or more or less 500 pesos po mga kabayan, ganun po, no? Kwenta ko kung hindi ako nagkakamali nasa 560, mga ganun po.
no, kasi hinahati pa na YouTube, hindi ko alam 30%, no, hindi ko masyadong kabisado na kinaka-test ni YouTube. So galing po 'yon kay Ma'am Rovilyn Asuncion Vlog. Please bisitahin at suportahan po natin yung kanyang channel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito galing kay Ma'am Rovilyn Asuncion Vlog. Oh, Rizalin. Pagdagdag nyo yan, kung ano pang kailangan, patuloy pa rin po natin ipag-pray si Ate Riza na sana ay gagaling, walang imposible, no? At sila naman din po gagawa ng paraan kung saan sila makahanap ng magaling din po na abularyo para magamot si Ate Riza. Okay, so ayan. Maraming salamat po sa pangangailangan namin po araw-araw. Laking tulong na po sa paggagamot po. Kaya salamat po sa lahat ng sponsor po. Ayan. Okay. Mga kabayan, ay si Kuya Ramon ay maghahanda naman ng pagkain nila dahil hapunan na naman po, magagabi na. So ngayon ay maghahanda ng pagkain nilang dalawa, mga kabayan. So ayan po mga kabayan, imbis na Tinanggal ko. Bubong na, pamparingas pa. Pinapos ka iihip. Ay, apo. Sumili na sana. Akin na yung light there, ay. Yan. Sige lang. Yan. Ngayon, hindi ko matira. Basta, salang na kagad.
Ganyan lang dito. No, kapag hindi nahugasan yung pinggan mga kabayan ay bulong ng saging, daon ng saging. Masarap kumain siya mga kabayan. Diyos ko. No, kung ako lang po mga kabayan ay naku apo, mas gusto ko dyan sa daon ng saging. Tipid sa tubig, hindi na magugas-hugas. At yan yung ulam nila. Ayan, ang sarap. Asin bitsin na po yung mga kabayan, ayos na. O, di ba? O, sige. Humigop ka ng sabaw, Risa, na mainit-init pa. Para tanggal lamig dito sa bundok. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.